Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa kalsada. Ano bang street ito, Ate Yason? Yan, nandito po kami sa Paraiso Street, sa tapat ng bahay ni Ate Yason Bautista. Corner Lacson Street. Para makita nyo lang po yan. Baka kala nyo wala si Ate Yason. Ayan si Ate Yason. Yan, kasama ko siya. Meron kami ngayong Bible study. Yan. Ito naman po yung tahanan nila. Titinda kasi siya. Negosyante siya. Negosyante naman pagkain tuwing umaga. Yan. Tayo po'y mag-aaral ng kasulatan. Ako. Tingnan natin yung binanggit ni Jesus nang siya ay nangangaral dito sa lupa. Meron siyang binasang libro o sulat sa Biblia. Alam niyo, Panginoong Yesus nagbabasa siya ng Biblia eh. Kaya dapat magbasa rin tayo ng Biblia. Siya nga, anak siya ng Diyos, pero nagbasa siya ng Biblia. Ito, tignan natin. Baka sabihin niyo, hindi po siya marunong magbasa ng Biblia. Ang ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. No. Dito sa libro ng San Lucas 4, sa 16, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Yan. Nazaret. Diyan po nila kinuha yung Nazareno. Kaya tinatawag si Jesus na Jesus Nazareno. Kasi yung bayan niya is Nazaret. Yan. Sa 16 pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Ngayon, ano ang ugali niya? Ayan, sunod. Gaya ng kanyang kaugalian. Meron pala siyang ugali. Ano ang ugali ni Jesus sa kanyang panahon? Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Yan. Kung tawagin naman nila ito, Sabbath day, sabi nila. Yan. Pumasok sa sinagoga. Yung sinagoga po, yan ay templo. Templo. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Kita nyo po? Pumasok sa sinagoga o sa templo upang bumasa ng kasulatan. Maliwanag po, si Jesus po nagbabasa ng kasulatan eh. Paano naman yung mga reliyon na di kayo pwedeng magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan? Kulang ka mo na isa yan. Bakit yung member ayaw nyo pagbasahin? Ang gusto nyo kayong mga ministro, kayo lang ang bumabasa. Si Jesus ka bumasa eh. Ito, binabasa natin yung kanyang epistola. Sa Lucas 4:16. Ulitin natin. Dire-diretsong basa. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Maliwanag, kaibigan. Mismong Panginoong Yesus nagbabasa. Sa 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Isipin nyo
yung sulat ni Isaias ang binigay sa kanya. Ngayon, itong si Isaias, tingnan natin yung libro ni Isaias. Para meron tayong justification. O yung pinakapabala to. Ang sabi rito, ang aklat ng Isaias, pasimula. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta. Dakilang propeta po pala si Isaias, na nanirahan sa Jerusalem noong uling bahagi ng ika-8 siglo BC. Yan. Kaya iyong sulat na ito na binigay kay Jesus upang basahin niya sa sinagoga o sa templo sa harap ng maraming tao, yung kinasulatan niya, anong sabi rito? Ika-8 siglo. Uling bahagi ng ika-8 siglo. Doon po nagsulat si Propeta Isaias, before Christ. Pag sinabing BC, before Christ. Ngayon, balikan natin yung sulat ni Isaias. Sa 17, ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Anong binuksan niya? Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ayan. Sa 19, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaalipin. 19. Upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. 20. Inirolyo niya ang kasulatan. Nirolyo yung, yan, nagro-rolyo. Parang pabilog. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapaghingat at siya'y nahupo. Nakatitig sa kanyang lahat ang nasa sinagoga. 21. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Yung palang nilalaman ng sulat ni Propeta Isaias na isinulat pa nung kalagitnaan ng ika-8 siglo BC. Isipin niyo po yan. Nagkaroon ng katuparan nung dumating ang Panginoong Yesus at nangaral. Yun ay ula. Inihula ni Propeta Isaias at nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan sa panahon niya. Kaya nung binuklat niya yung kasulatan, itong kasulatan na ito tinutukoy niya. Anong sabi niya? Ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. 22. Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Yan. Nangyari yung ula sa kanya. Siya pala yung tinutukoy dito. O basahin naman natin yung Isaias kung saan niya nakasulat. Kung meron kayong ganitong Biblia, sundin nyo ako. O sundan. Kahit anong Biblia, wala namang problema sa akin eh. So ang gamit ko, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Tingnan natin yung kasulatan ng Isaias na binasa ni Jesus. Noon binibilot yung mga kasulatan. Ngayon hindi na, nakakompile na sila.
Na-compile na po. Ito. Isaiah 61:1. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin, sapagkat ako'y kanyang inirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalihin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga biyag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Yan. Hula! Nung kalagitnaan ng ika-8 siglo BC. At nalaman lang natin yan nang mangaral si Jesus dito sa lupa, na yung palang kasulatan na ito na inula ni Propeta Isaiah ay siya pala ang tinutukoy na sinugo ng Diyos. Upang ipahayag ang pagliligtas ng Diyos. Yan. Siya pala ang nangaral ng pagliligtas ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ba? Kaya yung Pasko, ibig sabihin ng Pasko, pagliligtas. Tingnan naman natin yung anghel ng Panginoon. Nasa libro naman ng Lucas yun. Basahin ko po, Kung ano sinabi naman ng anghel ng Panginoon sa mga namamastol ng tupa nung gabing yahon sa kanilang panahon. Ito, sa chapter 2. Verse 8. Lucas 2:8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Namamastol tupa po, tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan. Kaya, yung hula ni Isaiah ay natupad sa kanya. Kaya sinabi niya doon sa 4 kanino yun? ng Isaiah, maliwanag. Uno mo. Ano sabi niya? Huwag ka na, huwag na. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito ay narinig ay natupad ngayon. Kunin mo yun. Yan. Ay, meron lima. Ipinahayag po ang pagliligtas ng Diyos. Amen. Sino daw si Jesus ayon sa anghel? Ulitin natin Sa 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan. Pinadala siya ng Diyos. Hindi upang parusahan po ang tao. Kasi akala ng mga tao, kapag sila'y dumaranas ng iba't ibang problema, ang sabi nila, pinaparusahan kami ng Diyos. Ganon ang mag-isip ang tao. Para bagang kapag sila'y naghihirap sa buhay, pinaparusahan sila ng Diyos. Hindi. Basahin natin yung 1:17. Meron! Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Upang iligtas tayo.
ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Hindi po naparito si Yesus o hindi po sinugo ng Diyos si Yesus upang parusahan ng tao. Hindi. Kundi upang iligtas ang mga tao. Kasi po, lahat tayo nagkasala. Kaya ang pinadala ng Diyos, ang sabi ng anghel, ang Kristong tagapagligtas na Panginoon. Kita nyo po? Yan po ang mensahe ng Pasko na ibinigay po si Jesus. Anong layunin? Iligtas ang mga tao. Kasi po lahat ng tao nagkasala. At hindi gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay maparusaan. Tignan natin ang sulat ni Apostol Pablo. Dito sa unang Timoteo. Anong nakalagay naman? Chapter 1 Timoteo chapter 2 3 and 4. Itong mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Okay. 4. Ibinigay niya, ibig niyang ang lahat ng tao maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya po ibinigay dito sa mundo si Jesus. Siya po ang pinadala ng Diyos upang magligtas ng mga tao. Balikan natin yung Isaias. Ay Lucas chapter 4. Tingnan niyo po yung gagampanan papel ni Jesus na inihula ni Propeta Isaias noong ika-8 siglo BC. Anong sabi? Ito po. Lucas 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kanyang kinalakihan. Ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. 17. Ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sabi ni Jesus, sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang inaapi. Yun ang kanyang papel na dapat gampanan nang narito po sa ibabaw ng lupa. Ang tinutukoy niya, tayo po yun. Kanya pong ililigtas tayo. Amen. Kaya yung diwa ng Pasko ay pagliligtas. Paano ngayon kung nagsasabi yung iba, wala kaming Pasko, hindi kami nagdiriwang ng Pasko. Di paano ngayon yan? Di wala kayong tagapagligtas. Ang ibig lang sabihin po ng Pasko ay kapanganakan ni Jesus. Christ's birth means Christmas. Kaya salamat sa Diyos. Bakit? Pinadala niya ang anak niya upang iligtas tayo Ngayon, tignan natin naman ang sinasabi ni Pablo sa Gawa. Meron pong epistola si Pablo, ang sabi niya, alam nyo kasi ang may mga reliyon ngayon, may mga reliyon, na hanggang ngayon nakatali pa sila sa lumang tipan. Doon sila kumukuha ng kanilang mga aral at doon sila nakatali. Tingnan natin ang sabi ni Pablo. Alam nyo si Pablo o Diyos siya. Saklaw siya ng lumang tipan. Tingnan natin ang sabi niya nung siya ay apostol na ni Jesus. Ito. Sa Gawa 13:38. Anong sabi ni Apostol Pablo?
Dapat ninyong malaman mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan. 39. At lahat na sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito hindi kayo kayang palayain sa kautusan ni Moises. Yan. Yung kautusan na binigay niya kay Moises. Kaya maliwanag ang sabi ni Pablo, hindi kayo kayang, ano sabi niya? Hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Hindi po kautusan ni Moises yan. Bigay ng Diyos kay Moises. Kasi po si Moises, ang propeta ng Diyos, noon sa paglalakbay ng mga Israelite. Sa bagong tipan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Hindi po sa pagtupad sa kautusan o pagtalima sa kautusan. Alam nyo, napakahirap. Yung kautusan sa lumang tipan, yung 10 utos. Sabi ni Santiago, malabag mo lang yung isa eh. Lahat nilabag mo na eh. Isipin mo yun. Anong nakalagay dito? Ito. Ang lumabag sa isa. Kita nyo po. Sa Santiago 2:10. Ang lumabag sa isang utos, kahit tumutupad ng iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Kita nyo po. Kaya, hindi tayo kayang iligtas ng kautusan na binigay ng Diyos kay Moises. Doon lamang sa mga Hudyo yun, sa panahon nila. Ibinigay po yung kautusan. Kaya ang pagsilang ni Jesus ay kaligtasan ng mga Hudyo. Para sa mga Hudyo lang po yun. O, tignan natin yung kanya lang, hindi lang nila tinanggap si Jesus. Hindi lang nila tinanggap si Jesus. O, Galacia, tignan po natin. Praise the Lord. Ito, 4:4-5 ng Galacia. Ngunit na sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Yung kautusan, sabi ni Pablo, na ibinigay kay Pablo, hindi kayo kayang iligtas niya. 5. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan at gayon may tuturing at gayon tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Yan. Sa kanila pala binigay ang Panginoong Yesukristo. Ang problema, ang mga Hudyo po, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap si Jesus. At hanggang ngayon sa panahon natin, maraming hindi naniniwala sa Panginoong Yesukristo na siya ay tagapagligtas, nananatili sa kanilang kaisipan ang nagliligtas sa iyan Diyos. Tama po, nabasa nga natin eh. Ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Siya po pinadala upang pangaralan ang mga tao. Kaya sabi niya, natupad dito sa akin ngayon. Yung Isaiah 61:1, kung babasahin mo yung Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 20. Natupad dito ngayon, sabi niya. Kanino? Sa akin. Ako ang tinutukoy ni Isaias.
Kaya anong sabi? Maraming nagpuri sa kanya, sa kanyang pagtuturo. Ibig sabihin, naniniwala po sila sa nakasulat kay Isaias na si Jesus ang kinauukulan. Basahin natin muli, ano? Alam nyo, nang marinig na nilang Panginoong Yesus, naniwala sila. Naniwala sila. Kaya maraming mga tao noon nagsisampalataya sa kanya sa kanyang panahon. Ano po? At meron namang hindi. O ito. Lucas 4, dito na sa 22. Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang pagkahusay sa pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. At sabi niya, kung ilan yung nasa loob ng sinagoga o ng templo, lahat yun. Lahat yun naniwala. Na sinabi niya, ito sinulat ni Propeta Isaias na ito. Ngayon, na narinig nyo, natupad yan. Ako yan ang tinutukoy niya. Kaya sabi nila, ano sabi nila? Pinuri siya ng lahat at tumanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Amen. Sila naririnig, nakikita nila si Jesus. Pero tayo ngayon, hindi na natin siya nakikita, hindi natin siya naririnig, pero binabasa natin ang kanyang epistola. Tingnan nyo po sa 1. Chapter 20. Anong sabi? Yung kanilang pag-uusap ng isa sa kanyang mga apostol na si Tomas. Ito. Ito. Sa 1:20-24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 at wala siya roon nang dumating si Jesus, 25. Sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hangga't hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang kamay at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muli nagkatipo sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus. Tumayo sa kalagitnaan nila, sinabi niya, "Mahan niyo kapahan." 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang magalinlangan pa, sa halip maniwala ka. Verse 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Biyaya ng Diyos. Tayo po ngayon sa ating panahon, hindi naman po sa atin nakita si Jesus kasi po nasa langit na. Pero ano sabi ni Jesus? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon man naniniwala. Tayo po, ako po, naniniwala ako. O tanungin natin si Ate Yason. Ito, iano natin ba? Ate Yason, naniniwala ka ba kay Jesus? O kita nyo po, siyempre naman. Kaya mapalad kami.
Mapalad kaming dalawa. Bakit po? Sabi ni Jesus eh. Mapalad, pinagpala, yahong hindi nakakita sa akin. Pero, naniniwala sila. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Na kung walang Pasko, wala kaming tagapagligtas. Na kung walang Pasko, wala kaming manggagamot sa aming mga sakit. Nang dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon Diyos, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang siyang umako ng aming mga sala. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, isa lang. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na po. Siya po ang ating tagapagligtas. Tanggapin nyo siya ng buong buo sa inyong puso. Kausapin nyo siya sa isang panalangin. Na sabihin nyo sa kanya, Jesus, pagarian mo ako. Opo, mas mabuti pong mamatay tayo na meron tayong Jesus sa buhay kesa naman na mawala tayo sa lupang ito, wala tayong Jesus sa buhay. Opo. Like, kaibigan. Mag-like na kayo, mag-like. Ano pa? Mag-share kayo. Kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo. Ano pa? At huwag kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Yan po ang inyong kaibigan kay Jesus, Ate Ason Bautista. Kaibigan nyo po kami kay Jesus. Kaya sana mag-comment kayo. Mag-comment kayo. Aba, God bless us all po sa inyo lahat. At Merry Christmas! Ito po si Brother Manny Bautista. Siya naman po si Ate Ason Bautista. Asawa ni Kuya Totoy Bautista. Minsan pa, Merry Christmas. Ate Ason, ang sasabihin mo sa kanila? Hindi mo sila babati na Merry Christmas? Merry Christmas po. Happy New Year. Ayan. Dinagdagan niya pa. May Happy New Year. Pati. Kompleto po yan. Ayan. Bye.